Magandang araw mga bata! Nandito na naman si Teacher Yan para sa inyong panibagong aralin. Ngayon, ang asignatura natin ay MAPE sa components na arts. Pero bago ang lahat, manatiling huwag malikot at tayo ay manalangin. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Tandaan mga bata na sa ating klase ay may dalawa lamang tayong classroom rules. Una, itaas ang kamay kapag meron kayong sagot o kapag meron kayong tanong. Pangalawa, makinig sa inyong guro habang nagtuturo. Naiintindihan ba? Magaling! Bago tayo dadako sa ating panibagong aralin, ay magbabalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang ating tinalakay nung nakaraang aralin? Yes, Chelsea? Very good! Ang ating tinalakay noong nakaraang aralin ay ang three-dimensional na sining. Ano nga ba ang three-dimensional na sining? Yes, Ginny. Mahusay! Ang three-dimensional na sining ay may pisikal na pagkakagawa na may haba, taas, at lapad. Ngayon naman ay may ipapakita ako sa inyong mga larawan. Tingnan ang bawat larawan at tukuyin kung ano-ano ang mga ito. Sa unang larawan, nakikita nyo ay mga palayok. Very good. Ang pangalawang larawan naman ay isang origami na gawa sa papel. Ang sunod naman ay mga ribulto na gawa sa bato. Base sa mga larawan na inyong nakita, class, ano kaya ang paksa na ating tatalakayin ngayon? Yes, Jonah. Napakahusay. Ang paksa natin ngayon ay kagamitan sa paglikha ng three-dimensional na sining. Pakibasa nga ng sabay-sabay ang ating layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang mga kagamitan sa paggawa ng three-dimensional na sining na ipapakita ang pagpapahalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagre-recycle at pinahahalagahan ang mga three-dimensional na bagay at ang pagkakagawa nito. Sa inyong palagay, class, ano-ano ang kagamitan na maaaring gamitin sa paggawa ng three-dimensional na sining? Yes? Joanna? Mahusay! Sa makatuwid, marami ang maaaring gamitin sa paggawa at nakadepende ang iyong kagamitan sa iyong gagawing three-dimensional na sining. Mahalaga bang malaman ang mga iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa ng three-dimensional na sining, mga bata? At bakit? Yes, Peter! Napakahusay! Mahalagang malaman ang mga iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa ng three-dimensional na sining upang marami tayong pagpipilian na makikita at madali lamang hanapin. Mas marami din tayong pagpipilian kung anong three-dimensional na sining ang ating gagawin. Halimbawa, ay mga recycled materials na kung saan ito ay madali lamang hanapin. Sa inyong nakikitang larawan, class, ay may bata riyan na nag-iisip kung ano ang kanyang nais gawin. Ngayon ay sabay-sabay nating basahin ang kanyang iniisip. Basahin ng sabay-sabay.
Ako si Nana. Nais kong gumawa ng 3D na sining para irigalo sa aking nanay. Sino ang batang iyan? Siya si Nana. Ano ang kanyang nais? Magaling! Nais niyang gumawa ng 3D na sining para irigalo sa kanyang nanay. Gusto ko sanang gumawa ng paso para sa kanyang mga bulaklak. Ano ang kanyang gusto, mga bata? Mahusay! Gusto niya sanang gumawa ng paso para sa mga bulaklak ng kanyang nanay. Ngunit hindi ko pa alam kung anong mga kagamitan ang aking kailangan para magawa ito. Ano kaya ang maaari kong gamitin? Ngunit hindi raw niya alam kung anong mga kagamitan sa paggawa ng sining ang kanyang gagamitin. Maaari niyo ba siyang tulungan, mga bata? Mahusay kung ganon! Pero bago natin siya tulungan ay tatalakayin muna natin ang mga kagamitan sa paggawa ng 3D na sining. Okay, ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining ay una na riyan ay kahoy. Ang kahoy ay ginagamit bilang material sa paggawa ng mga eskultura para sa mga detalyadong paglilok. Nakikita niyo ba ang mga larawan? Sa unang larawan, nariyan ang rebulto na gawa sa kahoy. Sa pangalawa ay nariyan ang isang disenyo na gawa sa kahoy. At ang pangatlong larawan ay nariyan ang isang miniature na bahay na kung saan ito ay gawa sa kahoy. Ang pangalawang kagamitan sa paggawa ng sining ay kawayan. Maaaring gamitin bilang konstruksyon o elementong dekorasyon sa mga 3D na sining. Sa nakikita nyo, sa unang larawan, nariyan ang isang wall decorative na gawa sa kawayan. Ang pangalawang larawan naman ay isang baso na kung saan gawa rin sa kawayan. At ang pangatlong larawan naman ay nariyan ang mga basket na kung saan gawa sa mga kawayan. Ang pangatlo naman na kagamitan sa paggawa ng 3D na sining ay nariyan ang clay o luwad. Ito ay moldable na madalas na ginagamit sa tradisyonal na paggawa ng skulptura. Ito ay maaaring i-mold upang lumikha ng mga detalyadong anyo bago ito patuyuin. Sa inyong nakikitang larawan ay nariyan ang mga palayok at mga luwad na minold at ginawang mga maliliit na mga parang statwa. Nariyan din ang palayok at baso. Sa pangalawang larawan naman ay nariyan ang mga caterpillar na gawa sa clay. Di ba kay gandang pagmasdan? Maaari nyo rin gawin yan kapag mayroon kayong mga clay o luwad. At ang ating pang-apat na kagamitan ay papel. Ito ay maaaring gamitin bilang material sa paggawa ng mga eskultura o mga disenyo tulad ng origami. Sa unang larawan ay nariyan ang isang ibon na gawa sa papel. Sa ikalawang larawan naman ay nariyan ang babae na kung saan ito ay gawa rin sa papel. At isang tanawin na gawa rin sa isang papel. May bundok pa, no? At mga kahoy-kahoy. At ang ikalimang kagamitan naman sa paggawa ng 3-dimensional na sining ay mga cartoon. Ito ay ginagamit bilang material sa paggawa ng mga modelo o proportional na mga skulptura. Sa unang larawan ay makikita nyo ang isang toy car. Ito ay gawa rin sa cartoon. At ang pangalawang larawan naman ay bahay-bahayan na syempre ay gawa rin sa cartoon.
Gusto niyo bang gumawa ng bahay-bahayan, class? Gusto niyo. Kaya naman, huwag niyong itapon ang mga bagay na pwede pang mapakinabangan tulad ng karton dahil maaari niyo itong gawin na isang 3D na sining. Tulad na lamang sa inyong nakikitang bahay-bahayan na pwede niyong paglaruan. At ang pang-anim naman ay sabon. Ito ay ginagamit bilang material sa paggawa ng mga temporaryong mold o impresyon para sa mga eskultura o iba pang mga proyekto. Sa inyong nakikita sa larawan ay nariyan ang sabon na kung saan nililuk ang isang disenyo ng bulaklak. At ang pangto ay plastic bottles. Maaaring gamitin bilang material sa paggawa ng mga recycled na mga skulptura. Sa unang larawan ay makikita niyo ang mga lantern na gawa sa plastic bottles. At ang pangalawang larawan naman ay maaaring ito ay mga lampshade at pwede ring idisenyo sa inyong mga hardin. Kaya naman, kung may mga plastic bottles kayo, ay pwede nyo itong gagamitin para sa paggawa ng inyong mga 3D or 3-dimensional na sining. At maaari nyo itong huwag itapon dahil ito ay napapakinabangan pa. At ang pangwalo ay popsicle sticks. Maaari nyo itong gamitin bilang material sa paggawa ng mga modelo o mga eskultura sa mga proyektong sining. Mula sa ating unang larawan ay nariyan ang popsicle sticks na ginawang Isang pencil holder. Ang pangalawang larawan naman ay isang miniature na bahay na maaari niyong gawing decorative at ito ay gawa sa mga popsicle sticks. At ang pangsyam ay bato. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga modelo o mga base para sa mga proyektong sining o maaari rin itong gamitin bilang bahagi ng mga obra ng sining tulad ng skulptura. Ang ating unang larawan ay mga bato na ginawang rebulto. Nililok ang bato at ginawang rebulto. Tingnan nyo at may mapaisda-isda pa. Napakakulay, di ba? Napakamalikhain ng may gawa nito. At ang ikalawang larawan naman ay batong bahay. Napakagaling. Ang bato ay ginawang bahay. At yun ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining. Uulitin natin. Ang una ay kahoy, kawayan, clay o luwad, papel, mga cartoon, sabon, plastic bottles, popsicle sticks, at bato. Sa paglikha ng sining, isaalang-alang uri ng sining na gagawin. Ito ay mahalaga upang malaman kung anong medium upang mabuo ito. Sa paglikha ng sining, dapat alam natin kung ano ang nais nating gawin upang malaman natin kung ano ang ating maaaring mga kagamitan sa pagbuo ng ating 3-dimensional na sining. Ang 3D o 3-dimensional na sining ay may kanya-kanyang disenyo at pagkakayari. Ang ibig ipakahulugan nito ay may mga kanya-kanyang disenyo ang 3-dimensional o 3-dimensional na sining, depende sa kanya-kanya rin nating ginagamit sa paglikha o sa pagbuo. Ang kagamitan sa paglikha ng 3-dimensional na sining ay hindi limitado sa mga nabanggit na material. Maaaring gumamit ng kahit anong bagay basta ito ay makabubuo ng sining na may kapal o lalim. Ibig sabihin ay marami pa kayong maaaring gamitin sa paggawa ng sining. Nakadepende sa inyong creativity o pagiging malikhain ang inyong pwedeng gagawin. Lalo na kapag may mga gamit o bagay kayong
patapon na, pero maaari pang gawin na kahit na anong mga pwedeng likhaing sining tulad ng karton o cellophane. Nakakagawa na kayo ng magandang bagay, nakakatulong pa kayo sa kalinisan ng ating kapaligiran. Tama ba? Naiintindihan niyo ba ang ating paksa ngayon? Ano ang ating paksa ngayon? Mahusay, ang paksa natin ngayon ay kagamitan sa paglikha ng 3-dimensional na sining. Ano-ano ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining? Yes, Yasi. Mahusay. Marami ang ating mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining. Nariyan ang papel, kawayan, kahoy, bato, at marami pa. Ano ang dapat gawin sa mga bagay na patapon na? Maaari pa namang gamitin. Yes, Chelsea. Very good. Pwede nating gawing recycled materials para sa ating gagawing 3-dimensional na sining. Ano ang iyong natutunan sa ating paksa ngayon? Kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining? Joshua? Mahusay. May iba't ibang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining. At hindi lamang limitado ang mga kagamitan na maaaring gagamitin. Very good. Ngayong alam na natin kung ano-ano ang mga maaaring gamitin sa paggawa ng 3-dimensional na sining, ay maaari na nating tulungan si Nana sa kanyang nais gawin. Ayon ay tutulungan na natin siya. Ano kaya ang maaaring gamitin ni Nana para makagawa ng paso na nais niyang ibigay sa kanyang nanay para sa mga bulaklak nito? Nariyan ang papel. Ang papel ay maaaring gawing paso kapag ang mga bulaklak ay hindi kailangang itanim. Halimbawa riyan ay mga papel na bulaklak at plastik na bulaklak. Ano pa? Ano pa? Yes. Hennessy. Magaling. Nariyan ang kawayan. Maaari nyo ring gawing paso ang kawayan. Ano pa? Popsicle sticks. Plastic bottle. Para sa ating gawaing pangalawa, tukuyin kung ano ang ginamit sa paggawa ng 3-dimensional na sining. Sa unang larawan ay pato na gawa sa clay o luwad. At ang pangalawang larawan naman ay basket na gawa sa kawayan. Sunod naman ay ribulto na gawa sa mahusay. Ito ay gawa sa kahoy. Ang sunod naman ay bulaklak. Ito ay bulaklak na nililok sa sabon. Ang sunod naman ay bahay-bahayan. Ang sunod naman ay bahay-bahayan na gawa sa karton. Ang sunod na larawan ay lampshades na gawa sa very good. Ito ay gawa sa plastic bottles. Ang sunod naman ay lampshade pa rin na gawa sa Popsicle sticks. Ang sunod ay isang larawan ng ay gawa sa bato. Yan, nililok, no? Nililok sa bato ang hugis puso. Sunod naman ay castle. Ang palasyo ni Barbie na gawa sa papel. Napakahusay.
Ngayon na naintindihan nyo na ang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional na sining, ay kumuha kayo ng isang malinis na papel para sa inyong pagtataya. Para sa inyong takdang aralin, magupit ng isang larawan na nagpapakita na ito ay isang 3-dimensional na sining. Dikit ito sa iyong assignment notebook. Goodbye, class. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!